Kaya pa ba siya nag-train? Kaka-take off niya palang, Doc. Kaya na kaya ng batang at nagtitrain ng mag-isa. Baka mainit na naman ulo, Doc. Kilala niya naman si Lieutenant Gordon. Maybe he's just blowing off some steam. Mahirap talaga basahin ng galing ito si Mark. Just like the Armstrong brothers. Parang anak ko na rin yan. Hello. Ano yung report mo? What? Okay. Send mo kagad sa akin yan. Pati lahat ng evidence. Hintayin ka. Siguradong matutuwa si Mark dito. Is that for me? Akala ko umalis ka na. Oh. So, nagkita na pala kayo? Thank you for the flowers, babe. Sabi na nga ba, masaya ka na bumalik ako dito eh. Sorry kung nag-quit ako ah. But I realized na dito talaga sa camp yung life na gusto ko. So yeah, I'm back for good. Well, excuse me? So ano, wala ka man lang pa-welcome back, my love? Welcome back, Ava. I'm happy nagbago yung isip mo. Thank you, babe. Hindi na tayo, di ba? Mas tama na yun para sa ating dalawa. Yeah, right. Kasi hindi naman talaga para sa akin tong flowers, di ba? Para kay Jamie to. This is actually for her. It's my way of saying thank you kasi hindi niya ako iniwan nung namatay si Mama. Ikaw, nasan ka ba nun? Nasan ka nung kailangan kita? Ngayon, babalik ka. You're acting like we're still together. Ano iniisip mo? Tatanggapin kita? After nung nangyari nung lahat? Eva. Sympathy flowers. For your dead sense of empathy. Ano pong sasabihin niyo sa akin, Dr. Smith? May update ako tungkol sa mother mo. Yung totoong nangyari sa kanya. Magbunga yan, Doc. I don't wanna ruin my day. No, Mark. Mali ang iniisip mo. Hindi ka iniwan ng nanay mo at hindi niya inabandon ng tatay mo. Eh ano ho ba totoong nangyari sa nanay ko? If you're willing to listen, kwento ko sa'yo. Makinig ka lang. Kukwento ko sa'yo ang buong storya. Luisa, mag-isa ka lang dito. Hindi ka ba natatakot? Manoy, kayo pala. Alam mo ba, noong nakaraang linggo lang, may taga-barangay na inatake ng asong gubat sa tabing ilog. Sana nagpasama ka. Wala naman ako mga kasama, Manoy. Alam niyo namang may sakit ang asawa ko. Ayoko naman magpasama kay Mark. May istorbo lang yung tulog ng bata. Eh di sana nagpamaga ka na lang. Mas safe dito pag araw. Oo nga. Eh kaya lang ho, lumala yung ubo ng asawa ko. Kaya napilitan akong maghanap ng igagamot sa kanya. Kaya ito, kumuha ako ng dahon. Mainam to panggamot sa kanya. Ay, huwag na kayo mag-alala. Okay lang ako.
Dala ko naman yung baril ng asawa ko. O basta, mag-iingat ka ha. Salamat ho. Sige, dito na kami. Totoo ho ba itong mga kinuwento nyo sa akin? O gawa-gawa nyo lang? Para hindi ako magalit sa ina kong nang iwan sa amin. Mark, wala akong rason o pakinabang kung mag-iimbento ako ng story sa'yo. Miski bangkay ng ina ko, hindi dumating sa amin. Paano nyo ho ba nalaman to? Many years ago, meron natagpo ang isang kalansay sa gubat. Nakita na marami itong kagat ng mga hayop. Nung sinuri siya ng mga eksperto, nalaman nila na yung kalansay na yun ay kalansay ng isang babae. At doon nila natuntun ang nanay mo. Matagal nang wala ang tatay mo noon. Patay na siya. At ikaw naman, wala ka rin doon sa lugar. Kaya hindi mo agad nalaman. And a report. Sign mo. You see, hindi masamang ina ang nanay mo. Hindi kayo nabandona at sumama sa ibang lalaki na gaya ng iniisip mo. Just like Mary Ann. Namatay siya tulad ng nanay mo. Namatay siya dahil sa pagmamahal sa tatay mo. At wala siyang iniisip kung hindi yung kaligtasan at yung pagmamahal niya sa iyong ama.